Paano malalaman kung capacitor or motor na ang problema ng washing or ang dryer mo? Panoorin mo to para may idea ka sa inyong washing machine at kung gusto mong mag-repair, mag-shop sa inyong lugar. Unang step, kailangan mo malaman kapag may ugong ang makina. Kapag may ugong ang makina, ibig sabihin may power po yan. Kapag walang ugong, i-check mo yung wirings, i-check mo yung plug. Usually, plug ang problema kapag walang ugong, no? Okay? Kapag walang ugong, i-check mo lahat ng wirings. Okay, pati yung wash timer, spin timer, pati yung door switch ng dryer, pati yung cord. Kapag may ugong naman, ayaw umikot, doon na papasok yung tester, tsaka capacitor. Paano malalaman? Ganito po yan. Yung washing machine tsaka dryer, ito po yung capacitor niya. Yung tinatawag na 2-in-1. 2-in-1 po yan, ibig sabihin, isang capacitor, di ba isa lang yan? Akala nyo isa lang, no? Pero dalawa po yan. Ito yung capacitor ng washing machine, yung malaki. Yung malaking bilog. Ibig sabihin po, ayan po ay mataas na microfarad. Malaki, di ba? Yung maliit na yan, yan po yung maliit na UF or microfarad. Ibig sabihin, madaling salita, ito yung capacitor ng washing machine, ito yung capacitor ng dryer. Kaya kapag nasira yung capacitor ng washing machine, ay pwede pa yung dryer. Kapag nasira yung capacitor ng dryer, pwede pa yung washing machine. Ito po yan. Okay, tama ako, no? Galing ko. Ayan, no? Ito po yung capacitor ng washing machine, yung malaki. Ayan, 10 UF or 10 microfarad. Ito yung capacitor ng spin dryer, 4.5. Pero, pwede ka magpalit ng 5 UF. Okay, pwede ka magpalit ng 5 microfarad sa 4.5. Walang problema yan. Kapag naman nasira yung capacitor ng washing machine, pwede ka magpalit ng single. Ito po ay 10 microfarad. Ngayon naman, kapag nasira yung capacitor ng dryer, pwede mong i-cut dito at pwede ka magpalit ng 5 UF, 5 microfarad. Yung capacitor ng washing machine, okay pa kapag nasira yung dryer. Paano mo nalaman kung capacitor ng problema? Testerin natin. X1K lang. Bili ka ng tester mo kahit yung mumurahin lang, no? Sa online, nasa 100, 175. Ayan, no? So, testerin natin. Kapag gumalaw, ibig sabihin po, okay yung capacitor. Yung tester kasi sa analog, hindi po accurate yan. Ayan, no? Basta't gumalaw, ibig sabihin, okay po yan. Ito, o, diba? Ngayon, ibalik natin. O, diba? Mahigit kalahati, ibig sabihin, okay po yan. O, kapag hindi gumalaw ang tester mo at gumalaw pero napakahina, ibig sabihin magpalit ka ng capacitor, mahina na. Kapag ganun, kapag gumalaw ay mahina. Okay? So, kapag wala kang tester, anong gagawin? May ugong yung dryer. May ugong. Ito yung check mo, yung free wheel. Ayan, no? Kapag naiikot mo sa daliri mo, ibig sabihin may free wheel yan. Kapag hindi mo naiikot, i-check mo yung kanyang brake. Cable brake. May possible na naka-brake po yan, kaya hindi mo siya maikot. Or stuck yung kanyang bushing. Okay? Kapag naiikot mo naman, tulad sa video, naiikot mo naman yung dryer mo pero may ugong lang. Magpalit ka ng capacitor ng dryer. 5 UF. Ito siya, 5 microfarad, no? Ayan, no? Ito nga siya, yung maliit. Ito yan. I-cut mo dito, magpalit ka ng capacitor. Okay lang, kahit magkabaliktad, walang problema yan, no? Walang problema kahit magkabaliktad. Kapag nagpalit ka ng capacitor at umikot, ibig sabihin, ito yung problema, yung capacitor. Pero kapag hindi umikot, bago na yung capacitor, motor na yung issue. Okay, ganoon din sa motor ng washing machine.